Magandang hapon po mga kapuso. Sabi nga nila, walang malaki o maliit pagdating sa pangarap. Gaya na lamang ng mga kahiligang tampok namin ngayon. Maaring simple para sa ilan, pero halos mundo ang katumbas para sa mga tulad nila. Lahat ng yan, dito lamang po sa programang Ang Tanging Hangad ay ang katuparan ng inyong mga pangarap. Ito po ang wish ko lang. Isang trahedya sa tahanan ang naging sanhi ng pagkaputol at pagkadisforma ng paa ni Sir Vemel. At mula noon, pinagtagpi-tagping medyas na lang ang sapin sa paa ng bata. Sa bayan na ito, isang bata ang nakahuli ng aming pansin. Medyas ang kanyang pansapin sa paa. 2 taon pa lamang si Sir Vemel nang siya'y maaksidente. Nagluto ako ng pagkatapos nagluto ng naubusan na yung laman ng kasunilya. Dagdagan ko na sana, yun, sumabog yung hawak na tabo kasi gasolina pala ang laman. Hindi ko na malaya na nasunog na pala si Sir Vemel. Nasawi sa sunog ang bunsong anak ni Aling Severina. Naiwan na lamang sina Jana, Sir Vemel at JR. Bukod sa kapatid, tila naagaw rin ng trahedya ang normal na buhay ng bata, lalo na sa eskwela. Basket minsan po, pinabalaw rin po ako ng mga kaklase ko minsan po sa katabi. Paano? Ay, ayoko dyan tumabi kasi baka mahawaan ako, sabi niya. Mayroon po nagyabang sa akin ng sapatos siya. Tuloy po ako sabi niya. Ay, si Sir, binili mo ng sapatos. Ako nga, bago pang sapatos ko, bago pang bag ko, tsaka bumili pang mama ko ng pencil box. Ikaw nga, wala ka pa sapatos, wala ka pang pencil box, at tsaka sira-sira pa yung bag mo. Ang pangit mo, pakiramdam ko pa na, tao po pa ba ako o aswang na po? Pilit na lang pinapatatag ni Sir Vemel ang sarili. Ano sinasabi sa'yo dati? Sunog. Ha? Ano na lang ginagawa mo? Pero di pa rin maiwasang malungkot sa sinapit. Gusto ko pang sumali pero ayaw ko po kasi po papagtawanan po ako nila. Ilang araw rin namamalagi sa laot ang ama ni Sir Vemel. Pero di rin sapat ang kita para makabili ng sapatos para sa anak. Kailangan din kasing ipasadya ang sapatos ni Sir Vemel, kaya pilit na lang gumagawa ng paraan ang kanyang ina. Nung una pinasukatan namin ng sapatos na gawa, kaya ito medyas na lang ang ginawang pang-suot niya, panglakad. Kung magkakaroon man daw siya ng sapatos, puti sana ang gusto ni Sir Vemel. Sa tulong ng paggawaan ng sapatos na ito, aming tutuparin ang matagal ng hiling ni Sir Vemel. O ayan, may baon na kami sa pagbalik namin sa Pangasinan. Sinamahan namin si Sir Vemel na maghanap ng sapatos na aangkop sa kanya. Medyas pa rin yata ang gusto ni nanay. Pero di may pagkakaila ang inaasam ng bata. Maya-maya, may mensahe iniabot sa mag-ina. Sundan ang mga bakas na ito. Maaaring ang iyong hinahanap ay naroon na at naghihintay sa iyo. Pagdating nila, tila hirap si Sir Vemel sa paghahanap. Hanggang sa... Sir Vemel, ikaw na sa wish ko lang.
negosyo, mga grocery items at gamit pang eskwela ang aming handog sa kanila. Nag-ambag din ng tulong ang local government unit ng Alaminos. Maraming salamat po sa wish ko lang. Kasi ngayon pa lang po kami ng ganito po. Natulala na yata si nanay at nakalimutan na ang hinahanap. Fishbowl yan. Ilibot niyo pa ang mga mata niyo, Sir Vimel, dahil eto na ang mga pares ng dream shoes mo. Maraming salamat po. Minsan po, naiingit po ako sa mga kaklase ko na may mga sapatos. Yan? Ngayon? Hindi na po. Excited na si Sir Vimel masubukan ang bagong sapatos. Naway ang katuparan ng kanyang simpleng kahilingan ang magsilbing daan sa mas masiglang kinabukasan ni Sir Vimel.